Hi guys! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Ate Jo TV. Magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, sinabayan tayo ng manok. Ayan, may alagang manok yung aming kapitbahay dito. Kaya ayun, maingay, medyo maingay. Pasensya na po kayo. At ayun po, welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Ngayon po pala ay January 10, Sabado. Ito po yung sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel. Ako po si Ate Jo TV na nag-share ng aming mga ginagawang ihaw-ihaw. Yun po yung aming bread and butter guys, or yung aming pangkabuhayan is yung ihaw-ihaw. Tapos ngayon, for today's video ay an update sa aming ginagawa guys. Ayun, kahuhupa lang ng kasagsagan ng ating kumbaga yung December po kasi guys, yun yung lahat naman po siguro ng mga business, yun po yung kalakasan, yung December. Kaya ayun, ito na naman, back to work tayo sa aming pag-ihaw-ihaw. Medyo marami pa. Hindi pa kami masyadong nakapag-adjust kasi medyo marami pa yung aming gawa. Nasanay kami sa gawa namin nung December, kaya nung kahapon, nag-day off kami kasi si Mister ay may sakit. Tapos ayun, nagkaroon ng uso siguro ngayon guys dahil sa klema, dahil sa panahon, nagkaroon siya ng trangkaso, ubo, sipon, lagnat. Kaya ayun, hindi nagpahinga muna kami dahil kaya naman na sana namin kasi nandito yung aking mga anak, tas nandito yung aking manugang kasama. Kaso si Mister hindi pwedeng, kahit sabihin hindi siya gagawa, hindi talaga siya pwedeng hindi gagawa at tutulong siya. Kaya nagpahinga na lang kami lahat. Hindi siya pwedeng walang ginagawa guys, kahit sabihin na namin matulog siya or magpahinga, hindi siya ganun, tutulong. Kaya ayun, talagang nag-stop muna kami sa pag-ihaw-ihaw. Tapos nung kahapon, marami kaming tira. Yun nga po, kasi nasanay po kami na maraming gawa. Kaya yun, medyo alam naman natin pag January ayun, naubos na yung pera ng mga tao. Kaya hindi kami nakapagpaubos. Kaya check natin sa taas guys kung ano yung naubos namin. At sasabihin ko rin sa inyo kung ano po yung ginagawa ko sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel. Bali na i-share ko na rin po ito kung paano po gagawin yung mga natitirang iihawi na hindi siya nauubos. Yun po, i-share ko sa inyo kung paano po yung aming ginagawa. Tapos po yun po, January 10 ngayon. At i-share ko lang pala sa inyo, January 10, bali halos katatapos lang ng gift giving or Pasko, di ba guys? Tapos meron pa tayong pahabol. Yun, pakita ko sa inyo. May pahabol tayo na bigay ng aming suki. Yun po, yung suki namin sa aming mga sangkap. Kasi bukod doon sa palengke sa Balintawa kung saan po kami namamalengke guys, dito kami namimili ng sangkap. Pasensya na kayo sa ingay na electric fan. Dito kami namimili ng sangkap sa aming yung mga halimbawa ng asukal, toyo, suka, pampalasa. Dito po kami bumibili kasi malapit na kami sa palengke. Kaya yun, may suki kami dito. Ito po yung binibigay niya na gift sa amin. Ayun. Alam ng suki namin kung ano yung kailangan namin na gagamitin. Meron siyang, ito yung pabigay niya, hindi na niya binalot. Ito po yung ano siya, yung stainless. Pakita ko sa inyo, stainless siya na grater or lapayos. Ayun, ang ganda niya. Meron siyang wait lang guys, iayos ko lang yung ating camera. Dito ko kayo ipaka. Yun, pasensya na kayo sa kalat. Ganun po talaga yung aming setup dito. Ito yung binigay ng aming suki guys. May gadgara ng cheese, kung ano yung pwedeng igadgad. Tapos meron siyang peeler, parang kung gusto mo ng manipis na hiwa, meron din siya dito. Ayan siya. Tapos merong design. Tapos meron siyang yung strainer. Tapos ito yung sahod niya, yung stainless na planggana. Yung thank you sa suki namin to guys sa aming itong binibili namin mga asukal. Kasi everyday guys, ang binibili namin asukal, yung usual lang 5 kilos. Yun, pag December 7 kilos yung aming ginagawa. Kaya medyo marami talaga yung ginagawa. Binibili namin mga sangkap. Kaya yung aming suki, talagang naglalaan siya ng gift para sa amin. Ayan, thank you
pala sa aming suki, doon sa shoutout sa Pinagpala Bakery. Doon po kami bumibili ng aming mga sangkap sa pagba-barbecue. Yun po, yung asukal, soy sauce, pampalasa, ayun po. Doon kami, suka, tapos ayun, dadalhin ko kayo doon mamaya. Punta pala tayo doon. Ito na po yung si Mr. gumagawa na ng tapos yung aking mga kilos. Ay, tapos na nila yung isaw. Yung isaw namin ngayon ay 10 kilos. Kasi medyo malakas pa rin naman. 10 kilos, 1,000. Balik ko lang 9 kilos lang pala guys. Kasi ang kilo po ng isaw na bili-bili ni Mr. is 110 ang per kilo. So, bali ang binili ni Mr. is halagang 1K. Tapos, ito yung napahango nga ako nito. Ito po yung gagawin natin na pressure cooker ko na. Malambot na nakahango ako nung tenga. Ayun, naglalaan kami ng tenga para doon sa panghalo natin sa ating pork. Kasi hindi wala siyang taba. Kaya doon sa lagayan na. Tapos, ayun, samahan nyo po kami. Ayun, tapos na sila. Ang bilis nila guys. Halagang 1K na, 1K na isaw. Nagpaangat nga ako Yan, pakita ko sa inyo. 1K na naidala na ni Bunso yung isang planggana doon kanina. Ayun po, 1K na isaw. Yung iba na akyat na ni Bunso doon. Yung isang planggana na ganito. Ang bilis sila gumawa. Tapos yun. Gagawin natin is yung dugo na naman. Ayun po, samahan nyo po ako. Punta tayo doon. I-check natin kung ano po yung... Kasi halos yung ate namin nagtinda na doon. At kung paano po namin ginagawa yung mga natitirang barbecue na hindi pa naluluto. At paano namin siya para maibenta pa natin siya kinabukasan. Ayun, tara po. Pupunta na tayo doon sa aming pwesto. At ito, may dala-dala akong sauce. Ito yung soy sauce namin. Tapos madala-dala ko na rin yung suka. Tapos, ayun, 3 minutes lang siguro or 2 minutes lang yung lakad papunta dun sa aming tindahan. Tapos, andito na tayo. Ito po yung aming pwesto. Ayun guys. Ito na yung atin namin. Kanina pa kami nagbubukas 11:30. Tapos, ito na yung ginawa nilang isaw. Dinisplay na ng aking manugang. Tapos, ayun siya. Ganito po yung aming ginagawa. At nagluluto na kami ng habang wala pang masyadong customer para hindi tayo matambakan ng customer. Nako. Ayun si ate namin. Siya yung laging nakatoka dito guys pagka nagtitinda kami, siya yung nandito umaakyat kasi ayun yung aming routine, siya yung magang nagbubukas. Kung ano po yung ginagawa namin sa mga natitirang barbecue na hindi nauubos. Itong isaw po ay bago lang yan. Ito po, yun yung pinakita ko sa inyo kanina, bago lang siya. Kakagawa lang kasi naubos po yung isaw namin. So, bali ang naubos na barbecue namin nung nakaraang araw is isaw, ubos talaga, tsaka yung dugo. Pasensya na kayo, maingay, nasa palengke po tayo. At ayun, ito guys, ito yung mga hindi siya na ito yung nakaraang pa to, pero hindi siya na ihaw, nakamarinate lang yan. Ito yung mga yan, ayos pa yung tsura niya guys. Maayos pa siya, takpan natin kasi may langaw. Tapos ito yun siya, yung bulaklak, nakamarinate lang din yan, hindi namin inihaw. Tapos napaayos ako pa, video ako dyan. Tapos pakita ko sa inyo kung ano po yung ginagawa namin guys dito naka-freezer lang yan. Ito nilabas na namin kasi naka-frozen siya. Itong aming laman nung nakaraang araw pa po ito nakamarinate. Maganda pa rin po yung itsura niya. Yung laman po kasi habang tumatagal mas lalo siyang sumasarap. Nakamarinate lang yan guys. Ito kasama yung mga yan. Ito marami pang natitira. Kasi nasanay po kami nung December na medyo marami yung aming ginagawa. Kaya yun, marami. Hindi siya naubos. Tapos ito, yung ating balon-balunan. Atay balon-balunan. Yung nakaraang araw pa po yan kasi day off na namin kahapon. Tapos yung nakaraang araw pa to, nakamarinate. May ano po ako, may video ako kung paano ko po ginagawa itong mga to.
Bago kasi yan iniihaw guys, hindi yan diretsong ituhog mo. Bali, niluluto ko muna yan or hinahaf cook ko muna yan bago ituhog. Ayan yung itsura niya. Yun, nakalagay lang siya sa ganyan. Ilagay nyo lang sa ref or sa freezer. Kung may mga natitira kayong mga barbecue. Kasi, hindi po yan nasisira. Habang yun, walang laman yung ating ref. Nilabas na ni ate namin kasi matigas siya guys or frozen. Habang tumatagal po kasi yung barbecue, mas lalo siyang sumasarap. Kaya kasi nanonood po lalo yung kanyang lasa. Tapos ayun lang. Yun po yung ano ko sa inyo. Ang tip ko pala, yung isaw po, pagka may mga natitira tayong isaw halimbawa, wag na wag nyo pong ilagay sa freezer kasi nag-iiba po yung kanyang texture or nag-iiba yung kanyang texture, yung lumalambot siya. Yung dugo at saka yung yung isaw, hindi siya pwedeng ilagay sa ref sa freezer kung may matira. Sa ref lang siya guys, sa ref, sa baba lang ng ating fridge. Tapos ayun lang, tapos yun, mag-uumpisa na kami. Habang kami ni Mr. ay gumagawa, kami iba namin kasama gumagawa doon, si ate namin yung nagtitinda dito. Tapos yun lang guys, maraming salamat sa inyong panunood. At ito yung ating pwesto pala. Sa harap kami ng covered court. Nasa palengke talaga kami. Yung si bunso namin. Tapos, yun lang. At ayun yung ating konmonting pwesto. Yun yung aking manugang na sobrang sipag. Sobrang small but terrible. Small but terrible. Ayan, sulit na sulit kami dyan. Guys, ang bilis niyang gumalaw. Ang bilis niya kumilos kahit ang liit. Yung kumaga nga, ika nga nila, small but terrible. Tapos yun. Yun lang po. Sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, pasensya po pala kayo ulit at maingay talaga dahil andito tayo sa palengke guys. Sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, ako po si Ate Jo TV na nag-share po ng aming bread and butter or yung aming pangkabuhayan. Sa gusto pong matuto ng pag-ihaw-ihaw, check nyo po yung aking YouTube channel. Halos sinishare ko po lahat dyan. Yun, hindi po ako expert guys, pero sinishare ko po yung aming experience or nagbibigay po ako ng tips at idea para po sa may balak na mag-ihaw-ihaw. Yun lang po guys. Yan, God bless po sa ating lahat. Happy New Year and thank you for watching. Bye!